End times, end times, end times. Yes, we always tackle about the end times. And sometimes I just realize meron tayong nakakaligtaan na itackle o talakayin. Kasi wala pong definite na answer po ito eh. Okay? Pero ako ibibigay ko po yung aking opinion. Opinion lang naman po or tingin ko dito sa situation na ito. Okay, ang 24 elders po ay isang topic na hindi masyadong nabibigyan pansin o pugay pagdating sa usaping eschatology o end times. Ito po ay madalas na parang nababanggit, nababasa, pero hanggang doon lang. Pansin nyo, nababasa, nababanggit. Pero balik tayo doon sa main na mga usapin like the Antichrist, yung false prophet, yung 144,000. Ayun, nabibigyan natin madalas ng pansin, mga yan. Pero itong 24 elders ay hindi po. Kasi sabi po nung isang nakausap ko, ito raw po ay parang naglikha ng malaking confusion sa body of Christ. Parang naman po sa akin, ang view ko po dito ay kung ano na lang po yung nakalagay sa Biblia, doon po tayo. Okay, tignan po natin. Okay, ito po, ang sabi po nung ilang interpretation, may tatlong interpretation po kasi ito eh. Then ibibigay ko po yung opinion ko sa tatlo. Pag sinabi kong opinion ko pa lang, pero hindi ko alam kung sigurado. Ano po? Okay, ito po. Ang unang interpretasyon, yan daw po yung nire-represent ang iglesia o ang church. Whether raptured saints o yung mga magiging mga saints pa sa susunod, yung mga magiging tribulation saints. Nandyan din daw yung mga nire-represent din daw po yan yung lahat ng mga believers. Ayan, sabi po nila. Yan po ang unang interpretation. At pangalawang interpretation nila, ito raw ay nagre-represent sa Israel at saka sa 12 tribes, no? Ayan. Yan po ang sinasabi nila. Pero yung pangatlo po, medyo practical siya. Kaya dito ko po, ito po yung opinion ko. Sila po ay binanggit lang po sa Bible na 24 elders dahil sila po ay 24 elders talaga na ginawang council doon. Ayun po. Kasi hindi mo pwedeng i-spiritualize yan eh. Kasi nakalagay naman po talagang may mga nakita siyang 24 elders. Hindi mo pwedeng sabihin na i-spiritualize mo na naman. Parang yung ginawa nila dun sa dalawang saksi, dun sa 2 witnesses. Ini-spiritualize na naman ng iba. Diba? Ito, pag sinabi, 24 elders, nakita. Hindi nakita 24 elders. Ano naman ngayon kung nakita nila? Yun po ang sinabi ng Biblia. Kung 24 elders na matatanda, mga damatan yan na, 24 elders, tapos. Ayun ang opinion ko lang naman po. Nasa inyo po yan kung ano nyo. Pero ito po, wala po itong definite answer. Ang tagal ko na po nag-aaral ng Biblia. Ang tagal ko na pong natanong yung ilang mga... Ito sabihin ko po sa inyo. Isang well-known na pastor na kaibigan namin. Tinanong ko po dito. Pareho kami ng sagot. 24 elders. 24 elders, sabi niya. Ha? Ako po. Ano po? Ako. Hindi ba sabi 24 elders yan? You cannot spiritualize that. Dahil sinabi nga ni John, sabi niya sa akin, 24 elders. Hindi 24 elders. Ayun ang sabi ng Bible. Huwag tayong aalis sa Bible, sabi niya. Tama, hindi ba? Hindi ba? May mga bagay kasi sa Bible na hindi mo na kailangan pang isang bulat o parang kalkaling mabuti. Hindi mo na kailangan pang hukaying mabuti. Kasi ayan na eh. Ngayon, pag ginawa mo yun, ang mangyayari, baka naman lumihis. O magkaroon ng ibang meaning. Tulad yan. O, yan daw ay Israel. Kaya naman ng iba. O, tabi naman ng iba naman. Yan daw mga believers. I really don't think so. 24 elders. Tama yung, yung kaibigan ko na medyo well-known na pastor dahil ang sabi dyan, 24 elders, magaling po sa eschatology itong sinasabi kong pastor na ito. So, ayan po ang view niya rito. Ito kasing 24 elders na to, ito yung medyo, ayaw ko sabihin malabo. Walang malabo sa Word of God, okay? Makinig po mabuti ha, walang malabo sa Word of God. Lahat ng sinabi sa Biblia, sigurado ang Lord doon na ipinalagay niya ito, no? Kaya lang, may mga bagay na hindi pa siya ganun sukat na kumbaga, hindi pa niya nais na ma-reveal ng kontodo. Kumbaga, parang, hanggang dyan muna. Diba? Parang ganon. Then, pagdating dito sa langit, doon yung makikita. Parang ganon si Lord. Oo, malawak ang Diyos. Huwag mo siyang ikulong sa kahon mo. Do not put Him in a box. Napakalawak ng Diyos. Ang mother ko ay nanturo sa amin. Okay. Nung bata pa, nung kami, nung nag-aaral kami ng Bible, mga ganun-ganyan,
may napag-usapan kaming topic, ay, kanyang gano'n, malawak ang Panginoon. Kanya. Huwag mo siya ikulong sa box. Malawak siya. Okay, malawak ang Lord, sabi niya. Tama. Malawak ang Lord. Pero ngayon, tingnan mo, 24 elders, wag mo nang ano yun yan. 24 elders, 24 elders. Mga council po yan. Ako naniniwala po ko. Pero hindi pa po ganun kaano kasi opinion pa lang naman. Mga council po sila doon na itinalaga ng Diyos. Na walang mga pangalan. Siyempre, 24 elders nga. Hindi ba? Mahirap naman kasi kung maglalagay ka ng pangalan. Mag-spiritualize ka naman. Mag-interpret ka na naman. O pagaganahin mo na naman yung napakagaling mong ano. Hindi ba? No, hindi po ganoon. Tama yung pastor na 24 elders, 24 elders. Okay? So, hindi po siya masyadong binigyan diin sa Book of Revelation. Okay? God bless us all.